ang malinaw, wala nang pakialam ang administrasyong ito sa ordinaryong mamamayan. Hanggang sa kabinete lang ang lahat, puro drawing lang. At ito pa ang sabi niya dito, anong akala nyo sa Pilipino? Cartoons? Marcos versus Marcos na po ito. Nag-post na po dito si Senador Amy Marcos, binabanata na po niya ang administrasyong Marcos. Ayon dito sa pahayag ni Senador Amy Marcos dito sa kanyang post, walang bumababa sa tao, walang proyekto, walang programa, walang kaayusan, wala ring suportang pang agrikultura o pagkain. Hanggang sa kabinete lang ang lahat, puro drawing lang. Nako mga kababayan, mga idol, mga kaibigan, ito na, Marcos versus Marcos na po ito. Talagang hindi na po pinapalampas ni Senador Amy Marcos ang mga pangyayari ngayon sa bansa. At ito pa ang sabi niya dito, anong akala nyo sa Pilipino? Cartoons? Grabe, galit na po si Senador Amy Marcos, mga kababayan. Ito pa isa, ang barangay ang tunay na mukha ng pamahalaan sa mata ng karaniwang Pilipino. Nakikita, nararamdaman at inaasahan sa araw-araw, pero ang malinaw, wala nang pakialam ang administrasyong ito sa ordinaryong mamamayan. Ito na, maganda ito mga idol, Marcos versus Marcos na po ito. Baka pumayag na po ito si Senador Amy Marcos na ma-impeach ang kanyang kapatid dahil dito pa lang sinabi niya na wala na pong pakialam. Dahil dito pa lang mga idol, sinabi na po niya na wala nang pakialam ang administrasyong ito sa ordinaryong mamamayan. Na po natin dito yung mga comments kung ano po ang masasabi ng mga taong bayan dito sa sinabi ni Senador Amy Marcos tungkol sa administrasyon. Marcos versus Marcos. Yan. Ayan, uy, drama queen lang daw si Senador Amy Marcos. Sabi naman dito ni Maria, importante na lang sa kanila ang posisyon. Tama po. Sabi naman dito ni Noemi, ikaw ang walang pakialam, Amy. Uy, binanatan Senador Amy Marcos. Hindi sumang-ayon sa sinasabi niya. Sabi naman dito ni Noah, tama po. Ang sabi dito ni Rosie, anong nangyari kay Senador Amy? Dati gusto ko siya, ngayon nag-iba na ang pananaw niya. Ito yung makabungbong ito, hindi ito mga maka-Amy. Sabi dito ni Aldrin, laban lang Sen. Sabi dito ni Leah, dapat ikaw ang tumulong, wag mong kunin sahod mo at itulong mo sa mamamayang mahirap na ayaw magbanat ng buto. Ano yan, ayuda? Ayon dito ni Steve, sawayin ka na nawa ng Diyos, Senator Amy, sa mga paratang sa Pangulo. Nako, marami hindi sumangayon dito dahil ito maraming makabibiim dito. Sabi dito ni Bill, kakalungkot na katotohanan. Sabi dito ni Linda, bakit siya ganun? Sabi dito ni Arnold, balak po ba senadora na tumakbo sa presidential election? Sabi dito ni Arles, wala po, talagang puro bulsa nila binubusog. Yan ang tunay. Marami pong nagagalit ito mga kababayan sa post ni Senador Amy Marcos. Siguro ito yung mga talagang supporters ni President Bongbong Marcos. Biruin mo naman tatlong post yan mga kababayan. Tatlong post yan, ayan talagang binanatan po niya. Binanatan po niya yung administrasyong Marcos na wala na raw pakialam sa mamamayang Pilipino. Ayun, basang-basa dito. Wala nang pakialam ang administrasyong ito sa ordinaryong mamamayan. Tingnan po natin dito yung mga reaksyon sa unang post ni Senador Amy Marcos. Hoy, marami pong natutuwa sa sinasabi ni Senador Amy Marcos. Dito natin makikita na hindi po niya kinukonsinti ang kanyang kapatid. Hindi po talaga niya kinukonsinti. Talagang pinupuna niya. Baka mamaya papayag na ito na ma-impeach ang kanyang kapatid. Tingnan natin abang-abangan po natin. Abang-abangan po natin mga kababayan. Baka pag na-impeach yung kapatid niya, baka pumabor na po ito sa impeachment laban sa kapatid niya. Dahil dito pa lang pinapakita na po niya na talagang hindi na po talaga niya nagustuhan yung mga ginagawa ng administrasyon ngayon. Hindi po talaga niya nakikita na tumulong sa taong bayan dahil pinabayaan na nga daw ang mamamayang Pilipino. Wala na daw pakialam ang gobyernong ito sa mamamayang Pilipino.
Ayan o, tingnan nyo, sunod-sunod yung post niya o. Sunod-sunod po, ayan o. Grabe, 3 yan. Puro banat ng administrasyon yan. Binabanatan yung administrasyon. Ano po ang masasabi nyo dito sa mga sinasabi ni Senador Amy Marcos sa administrasyon ng kanyang kapatid? Dahil hindi na po ito natutuwa si Senador Amy Marcos sa mga pangyayari ngayon. Dahil nakikita siguro niya talagang wala. Mahina po talaga ang administrasyon. Kaya ito, binanatan na po niya. Marcos versus Marcos na po ang mangyayari dito. Sigurado sasagot po si Claire Castro dito. Si Claire Castro po ang sasagot dito sa mga banat ni Senador Amy Marcos. Madamang po kukulitin na naman ng mga reporter si Claire Castro kung ano po ang masasabi nila dito sa post ni Senador Amy Marcos. Sigurado makikita ng mga reporter ito eh. Makikita nila to. At sigurado ikukulit nila to kay Claire Castro kung ano po ang sasabihin ni BBM sa post ng kanyang kapatid na binabanata na mismo ang kanyang administrasyon. Sigurado si Claire Castro, babanatan niya ito si Amy. Babarahin niya ito. Dahil sasagot na lang ng kusa yun eh. Hindi na nang galing sa Pangulo. Bigla na lang sasagot yun. Sarili niyang sagot eh. Biruin mo naman dito. Grabe na po. Grabe yung mga sinasabi ni Senador Amy Marcos. Grabe yung patama niya sa administrasyon o sa kapatid niya. Kapatid niya pinapatamaan niya dito. Siyempre sino ba ang namumuno ng administrasyon? Di kapatid niya, di ba? Ang Pangulo. Kaya tingnan po natin, abang-abangan po natin ang sagot dito ni Claire Castro dahil si Claire Castro po ang talagang sasagot dito. Hindi naman si President Bongbong Marcos kundi si Claire Castro na lang palaging sagot. At saka bubuelta din kaagad yun. Bubuelta kaagad yun. Tatanungin ng mga reporter, bubueltahan niya kaagad yung bumabana sa administrasyon. Hindi na kailangan galing kay President Bongbong Marcos yung mga sinasabi. Sa kanya na kaagad nanggagaling. Banat na kaagad, buwelta na kaagad. Kaya ito, baka buweltahan din niya ito si Senador Amy Marcos. So yun po mga kababayan, abang-abangan po natin kung ano po ang sagot ng Malacanang dito sa mga banat ni Senador Amy Marcos sa administrasyon ng kanyang kapatid. At ito, pakinggan din po natin yung press briefing ni Senador Amy Marcos kung ano po mga sinasabi nito nung magkasama sila ni VP Sara Duterte doon sa Dahig. Pakinggan po natin. Ako'y pumunta sa The Hague para samahan ang ating Vice President sa kanyang kaarawan at the same time samahan ang ating mga OFW at kababayan na nagdadalamhati at nasa kulungan pa rin ang ating dating Pangulong PRRD. Kami ay dumaan sa Oman kung saan yung mga Pilipino ay talagang sabik na makita si VP. Pagkatapos noon pumunta na kami sa The Hague, Netherlands. At alam naman natin bawal lahat pumasok, pera lang yung pamilya at saka yung abogado. Grabe ang suporta ng mga OFW natin na nagdatingan, yung iba galing London, galing sa Belgium, galing sa Spain, yung iba mga napakalayo pa ng pinanggalingan, galing Hong Kong, Pilipinas, pati yung mga amo nila, nagugulat ako, sumusuporta sa pagprotesta ng mga Pilipino sa The Hague. Mismong amo nila ng mga Dutch ang gumagastos, nagpapagawa ng mga t-shirt, ng mga hoodie, at matindi na pinapayagan sila mag-day off para lang pumunta doon sa tinatawag na Duterte Street. Ganon katindi ang pagmamahal at suporta nila para sa ating dating Pangulo at pati na rin para sa ating ikalawang Pangulo. Dito nakikita po ni Senador Amy Marcos po talaga kung gaano po kalakas ang suporta ng mga OFW kay VP Sara Duterte at kay Pangulong Rodrigo Duterte. Bilib na bilib po siya dahil biruin mo, gumagastos po yung mga amo ng mga OFW para lang makapunta sila doon sa Dahig sa ICC. Sabi ni VP Sara Duterte at sumuporta kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya dito bilib na bilib po talaga si Senador Amy Marcos na grabe po talaga ang suporta at ang mga nagmamahal kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya siguro dito binabanatan na niya ang administrasyon na pinamumunuan ng kanyang kapatid. Dahil siguro nakikita niya na grabe po talaga ang nagmamahal ng mga taong bayan sa mga Duterte, kay VP Sara Duterte at kay Pangulong Rodrigo Duterte.